Angelica Villanueva. Hi, Miss Angelica. Hello po. Good afternoon po. I have three questions for David. Okay. First of all, what was your first, your initial reaction when it was first offered to you? Yung role na dito ka. Thank you. And ano yung challenging part playing that role? My initial reaction. Hello, hi everybody. Hello. Hope you guys are having fun this afternoon. Okay, my initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played a role na priest. I mean, it was mostly romantic, di ba? Like, Pulang Araw. I mean, Pulang Araw was heavy drama. And then, Maria Clara naman historical din na medyo rom-com. Maging sino ko man action. And then now, priest. So, ang challenge dito is how do I make it still entertaining despite my role na obviously if you're a priest, you would think na relax lang, timid, hindi ba? So yun naging challenge ko talaga, like how do I still make it entertaining? Yeah. And playing the role of Deacon, ano yung mga realizations mo or reflection mo? Yung mga natutunan mo? What I learned is, I think in life, it is okay to commit mistakes as long as you learn how to learn from your mistakes. Then eventually, hindi mo na siya gagawin ulit. So I think it's always better to like know kung bakit mo siya nagawa. And then from there, you learn from it. And then eventually, for sure, hindi mo na siya gagawin in the future. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Miss Angelica Villanueva. Next stop, may we call from a Little Times, Miss Iza Iglesias. Hello, Miss Iza. Hello, good afternoon. For my first question po kay Direk Benny. Hello. Direk, hello po. Congratulations po muna. Ganda-ganda po nung trailer. Oh, thank you. Thank you. And, wala sa kanila, thank you. Ayun po. With the title itself pa lang, Samahan ng Mga Makasalanan. Very catchy and intriguing po yung title. So, do you take it as a challenge po na ngayon pa lang parang pinag-uusapan na siya online? And now with the release of the trailer, for sure po, magte-trending po siya online. Kayo po ba? Do you take it as a challenge? Actually, it's challenging for everyone who's making a film right now and putting it out into the theaters. So, as much as we can, sana supportahan natin. And with your help, ang tawag dito, sana, kasi industry natin to, buhay natin to eh. So it's always challenging to make a film. So, and nakakabilib yung nagpo-produce pa at this point. And something like this, na actually edgy siya, pero when you watch it, nakakatawa, just daming moral lesson. It's for the family actually. So, yun, with your support, sana panoorin natin lahat ito. And, di ba, I'm hearing some films are making good ngayon sa box office eh. I hope, tuloy natin yun. Kasi sabi nga, there's a study sa States na ang sabi, gusto manood ng mga audience, ng mga tao. But they're looking for more interesting content, more interesting films. It's yun. Ito, GMA's, may track record na kumakuha sila ng gano'n. So ito, this is an example. Nakita niyo naman trailer, maganda, interesting, nandun lahat eh. Ang ginastusan yung cast, ginastusan yung set, ginastusan yung pinagpaguran, ginastusan. So, please support. Then taking off from that answer, ano po yung gusto niyong makuhang reaction from the audience once na lumabas sila sa theaters? And also, since I mentioned niyo yung moral lesson, anong lesson ang pwedeng mapulot ng mga manonood? Very basic to eh. Parang people can always start somewhere. Pero pinakagusto kong maramdaman nila, paglabas silang sinihan, ay sabihin nila na, ang ganda nun na nakakatawa, nakakaiyak lahat, sulit yung pera ko.
yun ang dapat maramdaman ng audience natin ngayon. Na ibabayad nila mas mahal sa sinihan, word na word. Kasi maganda talaga yung pelikula. And sa cast pa lang makikita mo din. This is the type of films na dapat panoorin nyo sa sinihan. Ano po yung moral lesson? Parang si David na mention niya yung mga natutunan niyo with this character. But sa audience po, ano po yung gusto niyo? Sa audience, it's always there's always a point to, may sinasabi lagi dito yung may ginawa kami ng brother ko, parang ang sinasabi lagi, habang naniniwala ka, if you have faith, di ba, there's hope. And kung maniniwala ka, there's always a chance to start. Yun, mapapanood yun, and it's very pointed dun sa palabas. And yun it's not only a comedy, marami kang mabubulot dito, pero grabe rin yung comedy, nakita nyo sa trailer yun. Thank you, Direk. Thank you. Congratulations. Maraming salamat, Miss Isa Iglesias from Manila Times. And now, we'll call from Inquirer.net, Miss Jessica Evangelista. Hi, good afternoon po. First of all, congratulations po sa inyo. I have 3 questions po for Miss Anya Lopez po. Miss Anya, without spoiling anything po, can you describe your character in the film po? Yes, hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Ako dito si Nina. Siyempre, ang tawag ng bayan sa kanya, tukso ng bayan. Yun ang tawag sa kanya. Isa rin ako sa talagang taga Santo Cristo na magtududa kay Reverend Sam tungkol sa gusto niyang gawing misyon. So ngayon, dahil natukso ko ng bayan, malalaman natin dito kung ako ba yung tutulong sa misyon ni Reverend Sam o ako yung tutulong para maging miyembro si Reverend Sam sa mga makasalanan. Yun po. Nakita po natin sa trailer kanina na medyo pa-sexy po yung role nyo. So whenever po ba you receive offers na ganun po na sexy, lagi po ba kayong game or mas may hesitation po minsan? Actually, yung ginawa ko to, may hesitation talaga na ako eh. Lalo na kay, sobrang seryoso kasi ni David eh. Hindi siguro, kaya ko lang naman tinanggap ko. Because number 1, maganda yung story, nakakatuwa siya, sobra, at may mapupulot talagang aral dito. So, nagbabase din talaga kami now, dun sa, kapag may sexy na part, kung talagang maganda yung pelikula. So, medyo pinipili na natin po sa ngayon. Naging mahirap po ba sa inyo yung pag-shift po from Pulang Araw na character to this one? Sa totoo lang, nung time kasi nung Pulang Araw, sobrang bigat niya eh. So, nung dumating sa akin, itong Samahan ng Mga Makasalanan, actually, parang, alam mo yung refreshing siya for me. Parang yun yung way para medyo bumitaw muna ako doon sa kasi sobrang bigat niya to the point na kailangan ko ng hingahan. At itong Samahan ng Mga Makasalanan, siguro maganda rin kasi yung bonding namin mga cast doon. Sobrang gaan lang din. So, may iba yung bonding kasi namin doon. So, naka-help siya sa akin. So, hindi siya masyado naging challenge for me kasi in-enjoy ko lang siya. Yun lang po. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Miss Jessica Evangelista. And now, let's call from Pelikula Mania, Mr. Nas Tavares. One question na po kayo, Sir Joel. For someone po na matagal na po sa industriya, namimili pa rin po ba kayo ng projects? And ano po yung nakita nyo sa Samahan ng Mga Makasalanan? Kaya nyo ginagawa? Siyempre, yung unang konsiderasyon mo yung the strength of the story. Kailangan mahalaga kasi yun ang material mo. Kung anong material mo, doon ako nag-debate. Tapos yung mga katrabaho mo, kita mo maganda nila, kahit mga kasalanan sila. Pero siyempre, kami ni Direk, katrabaho lang namin sa very successful critical and commercial success of Lolo the King. So, anyways, nakakamiss ang theater release. No? Gusto kong ma-experience ulit. Itong panahon namin, mga pelikula talagang binibilaan, mga box office, at tapos yung experience of watching in the mass na marami kayo, yun nakakabit siya dahil sa mga streaming. But ito, napakalaki ng story ni Direk. He is the writer and he's the director, and with a very good-looking cast. And of course, we're hoping that it will be a commercial and critical success. Ano kasi ito parang socio-political satire. Kung may gusto kang mensahe na ibigay,
one of the biggest and most effective means is through comedy. You laugh because you relate. You laugh because alam mo, totoo. And that makes a really good comedy. And at the same time, you go home and say, tama. And also, believe in second chances. Huwag tayo wala ng pag-asa. Kasi may solusyon naman. Kung gugustuhin natin. Thank you po. Mabuhay po kayo, Mr. Joel. Mabuhay. At Charis, medyo puputulin muna natin ito dahil magbibigay daan tayo. May pwede mo bang ulit ang iyong question? Paano po nakakatulong yung mga pelikulang tulad ng Samahan ng Mga Makasalanan sa film industry? Magandang ehemplo yan para lahat ng mga kasalanan magbago. Dahil yung pelikula nito, mga kasalanan sila, tapos nagbago. So, may pag-asa pa yung mga makasalanan dito. Asan si Monsignor? Narinig ko po yung mga narinig ko po yung mga sinasabi nila. Sabi nila kung may bonus pa daw. Sino sabi? Ano sabi? Sabi? Sino nagsabi kung may gusto na may bonus? Taas ang kamay. Sige, Betong boss, Betong. Taas ang kamay naman ang sabi ng bonus. Doon, lahat po kami. Lahat kayo? Okay, bilangin mo sila. Uy, bilangin! Bilangin ka! Naku, grabe. Naku, buti na lang, David. Sinabi mo. Yung mga hindi po nagtaas ang kamay, pasensya na po. Yung mga nahiya po. Kasi ito mga kaibigan, Jezreel L.A. Jezreel! May tanong mo pala. Jezreel! Ayun. Asan po kayo? Ayun. Hey, Sir Saliman po. Sir Saliman. Sir Son? Sir Saliman. Nagkakawag na po kami. Nagkakawag na po siya ng feedback. Ito si Sir Son, hindi na nga nag-redo. Alam mo, kailangan natin intindihin sa Sir Son. Kailangan din natin importante ang feedback sa mga panahon ito. Yes? Ayun, sir, ang dami niyo na pong nagawang movies sa buong karera niyo po. And ano po yung sa tingin niyo pong napansin niyo na pagbabago sa industriya ng pelikula, lalo na sa comedy? Ay, sir. Ito po. Tayo, sir, yan. Sige po ito, Mike. Ayan. Ang dami niyo pong nagawang movie, sir. So, para sa inyo po, ano po yung mga napansin niyong pagbabago sa industriya ng pelikula, especially sa larangan ng comedy? Sa larangan ng comedy. Kasi hindi ako paham na sagutin yan kasi hindi po ako komedyante. Pero salamat dito sa mga kasama ko sa ensemble ng Samahan ng Mga Kasalanan, natuto ako mag-punch ng lines. Sila, natuto po ako. Sumabay ako sa kanila. Ang maganda dito kasi yung ensemble work. Mula sa ensemble, nagkakaroon ng tapestry. Tapos mula sa tapestry, papunch namin yung lines. So it's a collective. Collective po. Thank you. Thank you very much. Thank you po. Jezreel, maraming salamat. Ito naman from Random Republica, Miss Kate Adahar. Kate? Good afternoon. Congratulations sa bonus. My question is for Sir June Sabayton, David Chowder, Bat Manonolat, Shernan Guide, and Ian Gabo. So, madalas nakikita na namin yung pagpapatawa ng online. Pero, gaano kadali o gaano kahirap yung pagpapatawa sa pelikula na sumusunod sa script na sinulat mo? Pakwento ng experience. So, David Chowder. Ano ko lang? Hello, so David. Ayan, ako po si David Ligapo. Ay, ano ba? Well, actually, malaking totoo yung sinabi ni Tito Sol eh. Sobrang laking tulong nung mga ka-eksena mo. Talagang group effort siya eh. Siyempre, nandun na rin yung script. Diba? Tapos, wag lang din talagang mahihiyang ibitaw yung mga punchline.
Tapos, support din, of course, again, yung support nga ng mga ka-eksena mo. Sobrang laking tulong talaga. Yun po. Ayan, so pag gusto sumagot, guys. Si Ian. Ian? Sorry po, pinapaset up kasi yung Tayo siya. anyways, so, to be honest, isa po ito sa mga pinaka-challenging din. Ian, pwede ba namin malaman ko ng role mo? Ako po yung Mr. Makasalanan this year. Joke lang. Ako po si Mac Talamak, ang representation ng drugs. Hindi kasi masyado halata sa itsura. Hindi ko nga din alam. Feeling ko, hindi ako nakasamahan. Dapat for partner ganyan. Anyways, yun nga, sobrang hirap para sa akin nito kasi yun nga, kasama ko yung mga iba't ibang mga veteranong comedian natin, mga magagaling talaga sa industriya. So, challenge sa akin para sumabay dun sa level ng comedy nila. And at the same time, nakatulong nga din, yun nga yung kulitan, off-cam, ganyan, para mas makabuo ng chemistry at para mas mapasaya sa akin kayo. Ayun lang. Thank you po. Okay, sino pa gusto sumagot? Wala ako. Sure na. Saan ba yan? Saan yung camera para sa akin? Yung magkakataon lang ko? Ayun! Ako po pala si Sherman Gaite, isa po ako sa makasalanan. At kung tinatanong niyo kung mahirap mo magpatawa, hindi naman. Normal life, alam niyo yun? Normal sa buhay ko. Balasubas kasi talaga po ako. Alam mo po? Yun. So, meron pa mo gusto? So, ayan, same. Magandang gabi po, ako po si Ivan Manonolat. Ang pinaka-challenge po sa akin dito is ito po yung pinaka-unang pelikula ko po. Ito po yung sa kay-artista po ito po talaga. So, kinakabahan ko po talaga yung mga dapat gawin. Pero dahil nga po mababait po yung ating mga veteranong artista, hindi po ako nahirapan na sumabay din po sa kanila. Kaya, ayun po, sa una po mahirap pero habang tumatagal, naging masaya naman po. Yun lang. Yeah, meron pang gusto sumagot, guys? Sir Jun? Comedy ba? Hindi, maganda yung script ni Direk. Tapos si Direk naman ay very open sa suggestions. So kahit anong bitawan namin doon, okay. Tapos maganda nga yung chemistry ng cast. So yun. Guys, baka meron pa? Second question ko na lang. Thank you. Second question ko for Sanya. Pakwento lang ako, bilang sabi mo kasi kanina tahimik si David. Pakwento kung paano yung pag-akit. Yung alin po? Parang nang-aakit. Yung sa labas. Pang-akit? Kay David po? Sa final. Pang-akit si... Okay. Wala. Alam niyo po, nung umpisa po kasi isa yun sa talagang kinabahan po ako. Kung meron naman challenging dito sa part na to, ito yung pang-akit talaga kay David. Tapos, parang po una eksena, hindi po niya nakikita yung kung ano yung suot ko. So, pagbukas po niya ng pinto, tumawa, nawala na yung sabi ko sa'yo, uy, sandali mo kang tatawa. Kasi nakalimutan na, parin pala ako, bawal pa rin. So, masaya naman. In short, in fairness naman po kasi kay David, first time ko siya nakatrabaho sa ganitong klaseng magaan na pelikula, masaya lang. And siya na seryosong tao, tahimik lang, very nonchalant, di ba po? Pero, ang cute lang na marunong siya makisama at hindi rin po ako nahirapan pakisamahan sa David. Though, before pa, magkakilala na rin naman po kami. So, naging magaan na rin naman po para sa akin. Thank you. May reaction ka ba doon? Alin din sa scene? Parang nahiya ako for Sanya. Parang naka-bikini ba yun? Naka-bikini siya. Parang, shucks, nakakaya. Parang hirap yung ginagawa niya. Yan na. Diba? Yun naman, tsaka nagulat ako na, sexy. Diba? Tira mo naman. So, yun, nahiya ako. Actually, ako yung nahiya. Thank you, Miss Kate. Ngayon, tawagin natin from Marites University, Miss Rose Garcia. Ayan, good evening naman. Para kay Jay. Hi, hello.
Yeah, hi Jay. Alam mo, congratulations. Kasi... Ayun, okay. Yeah. Congratulations kasi parang sunod-sunod yung mga projects mo ngayon, ano? Lalo na after ng pulang araw. So, ang pansin namin sa'yo, parang may pagkaseryoso ka. Are you really that serious in real life? At kung seryoso ka talaga, parang nakatulong yung mga cars or yung creative, parang palabatin yung funny side mo dito. Seryoso, I would say siguro medyo tahimik ako in real life kasi pag hindi ko hindi ko masyadong ka-close yung mga tao, parang usually tahimik lang ako. Pero siguro nakatulong sa akin dito yung mga cast kasi off-cam, we had our happy moments. Madami kaming ginawa sa set namin. Yun nga, off-cam, madami kaming bondings. So, siguro naka-help yun sa akin para ilabas yung makulit na side ko for this movie. Thank you, Jay. Okay, my next question. Ito kasi alam namin makinig talaga itong tao. Pero ngayon parang medyo hindi ko nakikita yung kulit niya. Buboy. Yan. Kumusta ka? Kumusta ka muna? Alam mo na surprise din kami na nagkatuwa na you're here. Yes. So, kumusta ka naman? Actually po, share ko lang din, parang ang tagal ko po talaga hindi nakagawa po ng pelikula. I mean, minamanifest ko po talaga na sana noon magkaroon po ako ng isang pelikula. Kasi, like po, sinabi po ni Direk Joel, nakakamiss nga pa rin po talaga na parang pumasok ka ng sinihan, ano yung mga tao, manood kayo ng sine, kasama yung family. Una-una sa lahat, magpapasalamat ako sa ating mga writers at saka kay Direk Benny. Kasi, nung nag-meet ko pa na kay Direk Benny, hindi na parang in-engage agad kami na parang okay collaborative na tayo dito, kung ano yung magiging masaya, makakatulong sa ating palabas, gawin nyo lang. So, bilang ako, hindi na po ako parang nahirapan. Sabi ko, ang open pala ni Direk at ang ganda po ng role. So, isang magandang blessing po ito, kaya sobrang happy ko po na mapasama dito sa samahan ng mga makasalanan. Dahil blessed din yung mga cast ko po dito. At si ang ating Ginoo, David Licauco. At syempre, ang ating napaka-sexy, Sanya Lopez. May Kuya Germs. Si Beto po pala. Iba rin yung bumanga. Sorry po. Si Beto. At syempre, isa talaga gusto kong pinapangarap ko makasama sa isang screen sa ating Chaden. Ayan. Kasi, veteran yan. At si Direk Joel, nakakamiss po siya makatrabaho. Lahat po, sobrang nag-enjoy kami. Mapa-off-cam, sobrang enjoy lang. Para lang kami naglalaro. At sana po, maging successful po talaga. And we're happy. Thank you. Okay. Boy, yes, hindi naman kaila. Parang may isa ka sa medyo controversial. Okay. Ano na lang? Ang ganda po ng pelikula. Ayun na. Ayun na nga. Bilang sa ating samahan, ikaw sa'yo na lang, ano lang yung gusto mong ibahagi o i-share sa mga naglalaban? Sa ating samahan po? Sa mga naglalabasan ngayon about you, ano lang yung kaya mo o gusto mong ibahagi sa amin? Ito po, ito para sa akin, napakaganda nitong pelikula. Ang dami nitong We'll be right back. Ang daming aral na para pumasok sa akin dito sa movie na to. Kaya isa lang sa masasabi ko, sa lahat ng mga makasalanan, may chance pa magbago. Yes! And that's all. And I thank you. Ito pa yung clip ko. Ano ang numero mo sa balota? Ayan, ako, Ate Rose, maraming salamat. Tawagan naman natin ngayon. From GMANetwork.com, Miss Maine Aquino. Miss Maine. For Buboy, kilala na po kayo bilang mga mahuhusay na comedian sa TV. Nagkaroon po ba kayo ng adjustment and para sa pelikula kung meron man yung tell us about it? Dito po syempre first time ko pong makatrabaho sa Direk Bene and napanood ko po yung mga pelikula niya. So, ang tagal ko rin po hindi nagpelikula. So,
Tapos ano pa to, sinut namin sa vegan, amongst other things na ginagawa namin. Wala naman po masyadong adjustment. Actually, sawang-sawa na po ako kasi kasama ko na naman si Betong tsaka si Bugoy. Hindi ka naman naramdaman niya? Pero, ang isa dito sa, ang dami ko pa rin natututunan, like everyday, dito sa mga sinabi nila lang lahat, ang dami ko pa rin kong natututunan sa almost 20 years na po sa industriya from Starstruck. At yun nga, medyo may kaba. Kasi si Direk Ben, nagkaroon kami ng conversation pagdating namin doon. Ang saya-saya. Pero kapag kasi ang director mo ay ang writer din ng pelikula, you have to take that very seriously and be extra talaga. Kasi talaga kami, paano yung Pirweta? Well, let's watch this. Ano yung nangyayari sa'yo? Saan? Ano yung nangyayari sa'yo? Ano yung nangyayari? Dali ka! Nakalimutan ko na yan. Hindi mo. Kasi, siyempre, alam ko ni Direk. At, alam ko ni Direk na ano kasi, siyempre, iba-iba siyempre ang approach siyempre ng iba't ibang director. Siyempre, pag medyo may hindi ka nakita, gano'n, sa tagal ka. Siyempre, ikaw, pag nakanil ka, pag-uusayan mo, gagaling mo. Hindi naman ganyan yung nangyari sa'yo. Bakit mo pa ako tinanong? Hindi, medyo mas nakaka-tense talaga po pag kami yung director ay writer din. Pero, ganun yung dahil namin natutunan. Tsaka, para sa isang pelikula, nagulat kami kung gano'ng mabilis na i-shoot yung isang eksena. And grabe yung binigay niyang freedom sa amin. To an extent, of course. Pero, sabi ko, grabe, one take. Talaga. Tapos nung nakita ko sa screen yung preview, ang ganda. Totoo yung mali kung pwedeng manalo ng best picture kung MML. Ganda nga. Hindi, wala kang ano. Direct, kailangan ko 10,000. Totoo yun. Thank you po sa question. Naku, sa akin, napaka-challenging nitong nung pelikula na to kasi first time na dalawa ang role ko. Isang mayor demonyo at isang scammer, pero kambal sila. So medyo ang hirap na kung paano mo i-ibay yung isa. So pag hindi ko mapagbibigyan. Tapos iba naman yung scammer. So ang nakakatawa, binibigyan ka ng freedom ni Direk. Pati alam niya pag talagang okay, role lang yan. Pero pag hindi, sorry po Direk. So, yun, ganyan. Pero masaya itong samahan na ito, lalo na. Siyempre si Sir Joel, si Sir Suliman, si Sir Jun, ako lahat. Grabe, iba't ibang flavor to iba't ibang sinigang mix. Ang asim, no? Tapos, talagang iba-iba. Tapos, so, napakasaya ng samahan na ito. At marami kang natutunan, marami kang actually, ang nakakatuwa rin yung after na ng taping Iba yung ating pagkakain. Pagkakain tayo, magkukwentuhan. Let's all watch this. Wala. Boy. Una-una po sa lahat, sinasabi ko po parang mahirap po kasi talaga ang comedy. Sobra. Pero dahil po sa mga kasama ko talaga, sa sobrang kakulitan ko lang din, I'll just be myself lang po. Okay, spell. English. Basta nagiging makasarili lang po ako. Makasarili? Yun nga po, sobrang yung kulit ko kasi, kahit saan ko po iba to, sa bawat karakter, nakakapag-react po. So yung po yung parang magic sa isang eksena. Kapag yung bumabagawa ng linya, naiintindihan ng co-actors mo, co-actors mo. So, hindi gagana ang isang komedyante kung hindi rin gagana yung isang kabatuhang na linya. So, tulungan. Ang galing mo po. So, ganyan po yung parang yung chemistry talaga. Yung nakita ko nga po ito din sa parang, direct kung nag-shoot tayo, direct na parang, basta yung photoshoot po kami. Sa photoshoot po kami. Nakita ko po yung mga actors and actors, sabi ko, grabe, dahil po pala talaga. Look test. Oo, wala ka. Yung nag-look test po kami, sobrang natuwa po ako, sobrang, ano yun, nakakakabalin. Kasi ang dami, paano mo ilalabas yung sarili mo dito, paano ka mag-stand out, or paano ka man lang papantay sa mga magagaling din actor. So, it was fun po. Thank you. Maraming salamat, Miss Maine.
Sir Ruel Mendoza. Thank you, Master Showman. Pahabol lang yun, okay. Then, gusto ko yung tanongin yung mga pokpok. Ilan ba yung pokpok? Si Lizelle? Si Jade. Si Jade, ayan. Ang gaganda ng mga pokpok. Yung nakalagay dito eh. Sa rolling, like si Lizelle, di ko na nakita masaya dahil huling teleserye niya, laging galit eh. No? So paano nyo yung role niyo sa prostitute, inaral niyo ba yan o natural na lumabas yung pagiging masayahin yung... Inaral niyo ba yan? Natural daw. Inaral niyo ba? Sa akin po, opo. Inaral ko po paano magsalita, gumalaw. Actually, dinagdagan ko rin ng mannerism yung character ko. Like, mahilig mag-chewing gum. Yung first scene po kasi namin, sabi po ni Direk, masyado pang decente, kumbaga. So, kailangan pang mas wild, gano'n. Mas garampingan pa. Opo. Yaman pa. Yan, DJ naman. Jade? Ay, ang ganda naman ito si Jade. Oo, parang si Jade. Parang Sunshine Plus, ano? Ganda. Sige, first movie mo ba ito, Jade? Yes po. Okay lang ba sa'yo yung kaagad ng role mo? Prostitute agad yung binigay sa yung role. Sa akin po, nung nalaman ko na ganun yung role ko, parang kinabahan ako, na-challenge ako, to be honest. Kasi first time kong gaganap ng ganung role. Kasi lahat ng role ko mahinhin, ganyan. Okay. Tapos, syempre ilang months din po akong nanood ng role ng mga prostitute, gano'n. Tapos parang isang araw, nung first day ng taping namin, sabi na direct sa amin, bakit tangin mo may blood, di ba, na buhok na may hand, ganyan? Bakit po ako ka, tumuwad ka, ganyan. Sabi na gano'n. Tumuwad ka? Tumuwad ka? Sabi mo na direct, basta alalahanin mo na character lang to, hindi ka ganito in real life. Well, sobrang sayo. Ayun po. Ayun. So kayong dalawa, sinidus nyo si David. Ay, dalawa. Yes, po. Ayun. Ano ba? Madali bang masidus ko si David? May ano? Mahirap po. Or ano? Alam niyo, pumipigil lang siya, pero... Baka loob-loob yun. Like Lizelle, nakita namin sa trailer. Parang datakma ka kaagad eh. So, kwento may eksena lang yun. Yung eksena lang na yun. Paano, one take lang po ba yun? Or... Yung sa akin po, ilang take yun. Alas yung sigaw na direct sa loob, rinig na sa labas na, tumuwag ka, Jay! Tumuwag ka! Ganyan! Tapos pinag-uusapan na po ako sa loob na, oo, 19 years old na kasi yan, ganyan-ganyan, first time niya. Tapos syempre po ako parang nakatingin na sa akin lahat, tapos ilang take na. So parang, sige, gawin ko na lang, ganyan-ganyan. Pero nung nakita ko naman po yung pinalabasan, maganda lang. Okay, congrats. Thank you. Sa pagtuwad, ha? Na-achieve mo siya. Si Lizelle, ikaw naman Lizelle, I'm sure familiar kayo kay David, di ba? Mas magkakilala na kayo. Actually, hindi po. First movie ko lang din po ito, tsaka first time ko lang din po sila makatrabaho din. Si David, pero si Ate Sanya po nakatrabaho na rin po before. And first time din po kay Direk. Sobrang kinakabahan po ako kasi bago siyang experience for me. Karamihan po ng role ko, laging matay, kontrabida, ganyan. Tsaka first time din po sa film. So, doon ako medyo kabado po talaga. Pero nakita ko naman po yung mga kasama ko, grabe, mga veteranong aktor naman. Sobrang dali lang po katrabaho. Yung eksena po namin ni David na yon, nung una, natatawa siya, natatawa din ako. So, sa kanya magtutumawa sa akin kasi kailangan karirin natin ito. So, ayun, yung nandadakma, wala naman natakot sa'yo, di ba? Wala ka nadakma? Wala, joke lang. Ano lang po yun? Muwagi na. Nasa galaw-galaw lang. So, ayun, komportable naman po ako sa kanilang katrabaho. Tsaka, very guide naman po sa amin si Direk. So, one take lang yun para sa inyo. Bali, tatlong eksena po kasi yun. So, gusto ni Direk, isang buong takes.
So, siguro nakailang takes na tayo din. 5? 5 po. 5 po kami. Yan po. Ayun, okay. Thank you very much. So, Ruel, thank you. Ngayon, ito naman from Rewind Channel, Mr. Jimpy. Jimpy. Good evening po. Congratulations, everyone. First question for Rihanna and Shanti. Understand this is your first film, no? And your first time then doing comedy. So, how was it? And do you think that you will be doing comedy more after the movie? Or doing the movie? Hello po. Actually, pangarap ko na po talaga. Talagang natanong ko kung ano yung gusto kong movie. Sabi ko, lagi comedy. Kasi, wala, parang feeling ko, parang pa doon yung ano ko. Like, parang doon, wait ko, parang ganun po. And sobrang saya po, lalo na pag-off cam, gano'n yung mga kulitan, and sana makaulit ko po ako. Ayan, hello po, good afternoon po. Actually, this is not my first film. I had a film before na comedy din. Kasama ko po si Carla Estrada po, si Tita Carla Estrada. And based po sa experience ko doon, tsaka po sa experience ko dito, of course, I also want to keep doing comedy movies. Thank you, girls. Then follow-up question for Direct Benny. Tama po ba, Direct, this is your homecoming project with GMA? After homecoming? Actually, parang one of my first films, which is Till I Met You, Robin Regine, which was a blockbuster, di ba? Kami rin na Miss Annette, gumawa. Sa story from Miss Annette, ako yung nagsulat, tsaka nagsulat lang pala, si Mark Reyes yung nagsulat. So, parang ganun. So, Direk, kasi, recently, no, I mean, wala namang something, pero mas nagiging uso ngayon yung medyo may violence, yung mga pelikula, yung mga projects, even on TV, diba? And now you are coming up with this film na very inspirational and hopefully life-changing. So, how important it is to you to send that message across sa mga makakanood ng movie? Kasi sakto din that is showing Black Saturday. As a filmmaker naman, marami akong kwento eh. Tapos binabato ko lang yan. Sino man producer. Tapos kasi I'm the type of filmmaker na iba-ibang genre. I enjoy different kinds of genre. So pag kinuha nila, it's a pleasure for us to make it. Kasi yun nga, sabi ko, bawat pelikula, bawat kwento, parang baby mo yan na pinapanganak. Nagkataon lang ito, kinuha ng GMA, which we should, congratulate GMA for doing something like this. Na malaki, ang katawa, tapos ensemble. Kasi usually ngayon, yung makakatipid, nalilitan ng mga pelikula eh. 2 taon lang umusap, pumunta sa ganito, puro ganun na eh. So ito, ang laki ng pelikula. So, panoorin natin kasi bukod sa lesson niya, I think this is a big step towards making bigger and bolder and better films. Thank you, Direk. And lastly, David, kasi na-mention mo naman kanina that you were doing romance, you were doing action in the past, and then ito naman, something inspirational and feel good. So, gano'n din na-important for you sa mga fans mo na ganitong klase naman yung mapanood nilang gawa or role? How important? Yes. This is to the fans? Para sa'yo, gano'n na-importante yung ganito naman yung mapapanood ng fans? Well, ito. Matawag si Mr. Joy. Okay, well, I think it's nice na iba naman side yung makita nila sa akin. For me naman as an actor, of course, we all want growth in everything that we do. So, for this film, it's new to me. Hopefully, the outcome is great. Yung comedy side, medyo nahirapan talaga ako, to be honest. But then, sinasabi na sa akin ni Derek na you just have to smile and just keep it light. Tapos, sobrang galing ng mga kasama ko. Like si Bugoy, really. Sobrang galing mo. Pare, acting. Oo. Tsaka, bakit nga pala tinatanong ka niya about something? Hindi ko kasi talaga alam. David, we'll be right back.
But yeah, going back to the question, I'm super excited for them to see this other side of my acting career. Will you do more comedy projects in future? If it's nice, if the story is nice, I'll do it. Thank you so much po and congratulations. At Buboy, kausapin kami ni David maya-maya. At ang muli po magtatanong from GMA International is Trina Tiangco. Hello po. Yung question ko po for the creative team po na. So yung first po, may direct na lang. Ano po kaya yung sino or ano yung inspiration to bring this film to life? Yung inspiration, actually simple lang eh. Dito, yung nakwento ko one time, parang I have a friend na sabi niya, hindi ako pwedeng parang trabaho, hindi ako pwedeng pumasok this for a construction. Kasi may pupuntahan kami ng asawa ko para couples for Christ. So naisip ko lang, bakit ang daming organization sa simbahan, pero walang organization sa mga makasalanan? So parang ganun pala, ang ganda nun Parang ang ganda nun, tapos right there and there, di ba, gawin natin yun, parang isang pare, pumunta sa makasalanan na tao, tapos ganyan, nagkakulo. Tapos, ang galing kasi ito came into place. Tapos, may pitch kay Go na si Miss Nessa ang nag-pitch actually. Kasi wala ako dito, nasa Canada yata ako yun. Tapos sinabi niya, uy, approve tayo. Pagdagulat ako, wow, ang saya. So, nakakatuwa na yun. Tapos, vegan. Actually, that's the first problem eh. Naghanap kami ng location. Saan natin gagawin? Kasi you have to yung ganong taon eh. Tapos yun nga eh, parang blessing in disguise ito. Tapos pagpunta namin ng Bigan, lahat ng location, in one punta, na-identify namin lahat ng location. Tapos yun, thank you pala sa mga tiga-Bigan, most of the talents here. Actually, all the talents na ginamit namin, nakasama namin, puro tiga-Bigan, yan ang mga nila. And I think it's a good place to shoot, yung Bigan. We had a good time. Sobrang saya. After nung kainan, iba pa yung nagagawa nito mga to. Daming pinagagawa nito. May after shoot, ang saya eh. Parang ang bakasyon eh. Tapos maganda pa yung pinalabas ka. So I think it's a good a destination for movies and I think that's the intention of Governor Chapit na gawin yung part na ng Ilocos sa shooting. Maraming salamat po. At syempre, ito na ang chat. Direct sa pagbibigay ng blessing natin ngayong gabi. Dahil ito, 5 po ang mananap.